Hi mga kajobang, Sir Dance DIY. Ang nakikita nyo ngayon ay mga recycle na tansan mula sa paborito nating mga inuming soft drinks o beer. O diba? Yung simpleng tansan na gawa ng pakinabang, pwedeng maging rep magnet o pin. Ito naman ay poetry books na galing mismo sa artist na nagpaint nitong mga nakikita nyong larawan. Galing, diba? Gusto ba malaman kung nasan ako? Pero bago yan, mag-intro muna tayo. Nandito pa rin ako sa GH Mall para sa One Stop Record Fair. At sa part 2 ng ating episode sa One Stop Record Fair, iisa-isahin naman natin ang mga seller ng artworks. Oo, maliban sa plaka, CD and cassette at ilang collectibles, marami rin ditong mabibiling mga artworks from mga young Pinoy artists. Isa na rito ang kaibigan nating si Marius Black. Tingnan natin ang kanyang mga ginawa at isa sa mga nagustuhan ko ay ang Bloom. Diba? Bakit kaya tinawag siyang Bloom? Tara, tingnan natin. So, ang gawa ni Marius Black na Bloom, kung titignan nyo, pangkaraniwan to kung kayo nagagawi sa Maynila. Siyempre, from the word bloom, ano ba yung bloom na lugar sa Maynila? Yan ay walang iba kundi ang Blumentritt. Once na nahandong ka sa taas ng LRT, makikita mo ang palengke noon, o yung tinatawag na Obrero Market ng araw. So, ayan yung senaryo na kinuwento niya nung siya ay umakyat doon sa LRT station sa Blumentritt. Kaya nga nung nakita ko yung artwork na to, namangha ako dahil detalyado. Pati yung mga shop o tindahan na sa paligid ng Blumentritt Market, pati yung mga tao, napaka-detalyado. Naalala ko tuloy yung mga artwork ni Larry Alcala sa mga dyaryo nung araw. Siya nga pala, ang mga binibenta ni Marius dito ay yung mga poster prints na lang. Pero yung mga original, yan ay nasa kanyang bahay. So parang kung gusto mong magkaroon ng kopya ng mga gawa niya, tinitinda niya o sinishare niya sa mga tao ang kanyang mga artworks sa napakamurang halaga. And aside sa mga artworks, nagsusulat din siya. Kaya nga, nagtitinda rin siya dito ng mga poetry book na gawa niya mismo ang content. At the same time, pati yung mga artworks nandyan din sa poetry book na yan. At kung titingnan nyo ang mga titles, napaka-Pinoy ng dating, no? Dahil minsan meron siya dyan yung alagang pusa niya, mga nakikita sa kalye, kagaya niya, no? Manila Meow. Mga sidecar in Manila, kagaya niya, no? Diba? Napaka-Pinoy ng datingan. Yan. Kaway naman dyan, Sir Marius at ang kanyang mga matatanging artworks dito sa One Stop Record Fair. Another booth na makikita nyo rito ay ang Sapin-Sapin Tansan. Oo, Tansan. Sa Tansan nagmula ang mga artworks na ginagawa nila dito. Mula sa malikhaing pag-iisip nila, nagawa nilang gawin ang Tansan bilang pin, rep magnet, na talaga namang dito ko lang nakita na pwedeng i-recycle at gawing kapaki-pakinabang ang mga tansan. Right natin mabuksan ang ating iniinom na paboritong soft drinks. Pwede siyang gawing giveaways sa birthday, kasal, binyag, na talaga namang napaka-unique pag ito ang binigay mo sa mga nasabing okasyon. Kaya huwag kalimutan ang Sapin-Sapin Tansan by Pats Cadayona. Wow! Talaga namang napakaganda. At yan, meron pang mga headband akong nakikita na sarili nilang disenyo ang pagkakagawa. Galing! Pwede siyang gift suggestion for birthdays, binyag, o Christmas. Next booth ay ang Kuala Noy.
Dito naman, makikita mo karamihan ng mga paintings niya na ginawa ay yung may mga mabibilog o madidilat na mata. Ang nagustuhan ko dyan ay yung merong parang cassette tape na dalawang bilog, parang reels ng tape, no? Na talaga namang napakaganda. Next naman ay ang Arnibal and Dibuho Loves. Dito naman medyo kakaiba ang mga artworks na gawa niya. Sari-saring mga sticker and poster prints na talaga namang siya mismo ang nag-design. Galing, oh, 'di ba? May konting humor ang mga sticker na ginagawa ni Arnibal. Nandito yung Spag tsaka yung Budget King na parang Burger King. At yung Spag naman parang Spam. Ayan, oh, nakikita nyo. Galing, 'di ba? Ng kanyang mga idea. Sari-sari ang makikita mong tinitinda rito sa One Stop Record Pair, artworks and collectibles. Pwedeng mga abubot, display sa bahay, at artworks. Sa The Red Lily Project naman, mga toys ang makikita mo rito. Kung mahilig ka mag-collect ng mga Hot Wheels o Funko Pop na nandirito, usong-uso itong mga to ngayon, kaya takbo ka rito kay The Red Lily Project. Ang mga bungong artworks na nakikita nyo naman ay parang mga expressionist ang style, no? Mula yan sa Skull Records. Next naman ay from Grid Art Love at ang kanyang mga artworks. Ang galing din, di ba? Basta Grid Artworks, tiyak na maganda rin ang kanilang mga nililikha. Nandito rin si Jackman at ang mga nagagandahan niyang artworks. Ang Jackman nga pala ay nakakatulong. Bakit sila nakakatulong? Kasi pag bumili ka rito ng artworks, tinutulong din nila ito sa refugee ng mga Palestinian dito sa Pilipinas. Artwork for a cause. So yan ang Jackman. Nakalagay dito sa kanyang booth na 100% proceeds will fund mutual aid for Palestinian refugees who resettled in the Philippines and sustain human rights defenders and organizers. Ang galing, di ba? Nandito rin ang Birkada by Lyndon Gregorio at ang kanyang mga artworks. Galing, di ba? Sana nagustuhan nyo ang aking tampok ngayon. At kung kayo bago lang sa aking channel, paki-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi updated sa aking mga susunod na video. Ako po si Sir Dance DIY. Paalam!